Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod, Ron D TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Mayor Jan Estigamo ay inasahan na nga ang paglabas ng warrant of arrest laban kay TTG leader Arne Teves mga kababayan. At Mayor Jan Estigamo ay umaasa na sana maisampan na rin ang mabilis yung mga iba't ibang pangkaso laban dito kay Arne Teves katulad ng illegal possession of firearms and explosive mga kababayan. At sana sa pagkakataon na ito, pag naisampan na rin yung mga kaso na yan, ay makasama na yung kanyang kapatid na si Fred Henry Teves mga kababayan. Kasi nga maraming nagtataka, bakit itong si Fred Henry Teves ay hindi nakasama doon sa mga kasong murder na naisampa na sa korte sa Manila RTC mga kababayan. Bakit parang napaka laya nitong malayang malaya itong si Fred Henry Teves mga kababayan. Inandyan sa Negros Oriental ito sa isang radio station lagi itong nagla-live. Nakikita rin natin minsan ito mga kababayan. Kaya tayo ay nagtaka rin bakit hindi ito kasama sa kinasuhan at lalabasan ng warrant of arrest itong si Fred Henry Teves na ang sabi nila mga kababayan ay magkasabwat itong magkapatid na ito sa nangyaring pagpapatay kay dating Gobernador Roel Digamo. Anong nangyari mga kababayan? Bakit hindi nga ito na naisama sa naasampahan na ng kaso? Para nga sana pag nailabas na yung lumabas na yung warrant of arrest dito kay Arne Teves mga kababayan, ay kasabay na yung paglabas din ng warrant of arrest dito kay Fred Henry Teves para mauna itong mahuli kasi hindi naman ito nagtatago mga kababayan. Nagtataka din tayo pero sila yung mas nakakaalam. Kaya maghintay na lang din tayo kung ano ba yung kakalabasan ng mga kaso na naisampa na laban dito sa magkapatid na Fred Henry Teves at Arne Teves mga kababayan. Ito na nga wag na natin patagalin sabay-sabay na natin itong panoorin. Doon sa kaso po ni dating Congressman Arnulfo Teves, ang pag-uusapan po natin, meron daw po kayong kahilingan. Ano po yung magiging kahilingan po ninyo, Mayor Janice? Anong ibig niyong sabihin kahilingan po? Parang may panawagan kayo Parang may request kayo. Kahilingan, Tagalog. Yes, oo. Pero, yeah, we were informed na sasampahan na siya ng kaso. And we are looking forward to have the warrant of arrest na kasi talagang malaking yan it will be a big leap so to speak para makuha natin we are closer to justice already pag naka tayo ng warrant of arrest. And of course yung iba pa naming gustong mangyari yung other cases rin sa explosives, sa illegal possession of firearms, etc. Sana kasing bilis rin sa nangyayari ngayon na pagsampa ng kaso. We would like also to hear updates about the explosives, about the illegal possession of firearms, kung nasaan na at kumusta na rin. Doon po sa issue ng kanyang pagiging expelled representative ng Negros Oriental, meron yata ba resolution ang Kamara na to hold yung COMELEC ng special election to replace Congressman Teves diyan sa kanyang distrito? I think meron kaming nababasa na parang yun yung direction ngayon ng COMELEC. Yes po. Opo. So wala ba kayong special bet para tumakbo doon sa distrito ni Congressman Teves, former Congressman Teves? Sa akin, sir, anyone in the team of Governor Roel, yung mga nakikita namin na interested to run, they are all qualified and they are good people, and I think magandang magandang simula for the 3rd Congressional District. Yun nga lang, we will be more happy pag isa lang talaga in the team. Good po, Mayor. Nice to have you back. Oo. Good afternoon po. Yes. Yung sabi nyo nga kanina, kasi ganun talaga sabi nga ng COMELEC, di ba, parang nag-agree na for an election, no? Yung sabi nyo, dalawa yung tatakbo na side.
ni ex-gov Dagamo. Sino ho yung dalawa? Pwede ho bang malaman kung sino? Hindi, i-ano muna natin, sige, hayaan wag muna muna. natin na makapag-usap ang Okay. lahat. I would rather na ano lang, sila muna mag-uusap-usap at kami muna, pag-usapan Oo. muna namin. Basta ang concern ko lang talaga, Dapat anyone, because both these people naman, they are good people and they have been a big help to the governor when he was alive and when he was struggling sa mga challenges ng governor. And ayoko naman na mapunta tayo sa point na magi-endorse tayo ng isa sa kanila Oo. o mga ganun. Oo, Sila kaya talaga mag-ano, hinihintay ko lang talaga na there should only be one in the team who will run opposite whoever they might feel. Okay. Para talaga we can go all out in our campaign kasi kakailanganin din po yun. Meron ho ba sa kabila naman, kunyari na lumaban sa posisyon ni ex-Congressman Teves, sa side naman ng mga Teves? Meron din ba? Ay, meron yan. Naku. Meron yan, ma'am. Kami, in our belief, they will not take this sitting down. Yeah. If you will study the nature of businesses that they have, it would always require power. Kaya alam namin yan na they will really field someone and do their very best also to retain the position to whomever they would endorse. Kaya nakikita namin na hindi talaga maganda na watak-watak yung sa team ni Governor. There has to be only one candidate that we Tama. will be fielding. Yeah. Pero sa mga iba pa po dyan, kasi right now is like there's a side of the Digamos and then sabi nyo nga, medyo talaga namang ano rin yun, na talagang meron din sa side ng mga Teves na Oo. takbo dyan. Meron How po yan. about somebody or another na iba na hindi sa side ng Digamo, hindi sa side ng Teves? Meron na ho kayo narinig na gano'n. Parang bagay neutral siya, yung nasa ibang ano siya. Parang wala Walang pa ganon. naman po. Talagang it will be Teves Digamo again if ever. Wala pa naman po, but it is very easy to tell this one is malalaman po talaga kaagad. Pero so far yung sabi mo na neutral na ano, Oo, yung parang wala pa kaming wala pa kaming naririnig. Yung mga naririnig naman namin mostly are really aligned with them and are vocal and strong supporters of their administration. The same also with us, yung mga kagrupo na rin namin na pag siya yung tatakbo, alam ka agad na sa team ni Digamo yan o sa team ni Teves yan, ganyan. Si Congressman Teves po, no, according to sa side natin ng government, prosecution, umabot na po ng 31 cases ang na-file as of today, no? Kasi nadagdagan pa ho di ba? Yes po, yes 29 po. yung nadagdag sa dati 3 ngayon 31 na. So ganun nung karami plus the factor of course na is already proclaimed as a terrorist under the anti-terrorist law. Yung kayo ho ba ay may nakikita pa na mapapauwi mismo si ex-Congressman Teves para harapin ang mga kaso niya? Meron ho ba kayong nakikitang ganon na maaari na siyang makauwi or lalo na parang tatingin? Tingin ko po, tingin ko talagang magdo-double time ang government to look for him this time. Bluff lang naman niya yung una na kunwari wala naman siyang kaso pero ayaw niyang umuwi. Ngayon, we are really hoping na talagang mahuli, ma'am. Talagang mahuli. Pero sa tingin nyo lalong mawawala ka. Kaya nga, minsan ma'am, naiisip namin sana yung pag hinuli ng laban at napatay na rin para parang amanos na tayo. Tapos si Gove, patay din sila. Ganon. Ay! Arne Teves, sabi ni Mayor Janice Digamo, sana manglaban ka pag hinuli ka para amanos na. Naku mga kababayan, siguro kung mangyayari naman siguro yan, hindi naman siguro kawalan, no? Hindi kawalan ng ating bansa pag itong isang kriminal na ito ay tuluyang maibaon sa limot mga kababayan dahil nga sa napakadaming taong inagrabyado nito. Yung magandang pakinggan mga kababayan, natawa ako, sana manglaban sana manglaban ka nga Arne Teves, gamitin mo yung pagkamatapang mo, no, yung lagi kang nangahamon ng suntukan, yun na gamitin mo pag halimbawa lumabas na yung warrant of arrest, tapos pupuntahan ka na dyan kung saan ka man naroroon ngayon
Saka nagtatago, may bit-bit-bit kang mga manok. Tapos, pag hinuli ka ng ating mga kapulisan, lumaban ka, gamitin mo yung mga baril na nakatago na sinasabi mong, ano bang tawag nito mga kababayan, yung mga sinasabi mong tanim, pero ang totoong pagmamayari, ikaw naman talaga. Yun nga, lumaban ka para naman maipakita yung tapang mo, no? Pero sa ngayon mga kababayan, nagtatago na nga ito. Iwan ko kung saan ba ito talaga dakpin itong taong ito mga kababayan. Sana nga, no, manglaban ka para naman mailipat na yung birthday mo, para matuwa naman yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga inaagribyado mong pamilya dyan sa Negros Oriental. Pero di kasi di ba yung pati ho si kasama po sa ibang mga nakasuhan yung kapatid si Henry Pride. Oo, si Henry Pride. Sa pagkakalam, di ba nandito pa sa Pilipinas? Oo, ma'am, nagla-live yun sa kanyang sa radio station nila. Na nga ako kasi ngayon hindi na governor tawag sa kanya, Farmer Henry Teves. Nag-comment ako doon, sabi ko, nakakahiya naman yung nagpa-farmer tayo tapos inaagawan natin yung lupa, yung farmer. Di na down payment lang kayo. Di na down payment lang natin yung property ng may property, tapos pag maniningil na, may baril na yung yung pupunta sa bahay mo, tapos we always claim that we are one and we align ourselves with the farmer. Ako ma'am, living witness po ako sa lahat ng farmer na lumapit sa husband ko complaining against them, yung mga lupa na binakod, yung mga ganyan. Kaya sabi ko, grabe to. Parang nawawala talaga yung hiya. Yeah. Pero si ex-mayor Henry Pride, ex-governor, kasama ho siya sa halos lahat ng kaso ni Congressman Teves. Tama ho? Parang sa pagkakaalam ko sa terrorism at sa parang illegal possession of firearms. Not all. Pero kaya nga talagang, ma'am, I went to DOJ nung balaman ko na he is not included in the murder case. Kasi wala nga pangalan. Oo, kasi sa mga report na natatanggap ng husband ko when he was alive, yun nga, pag pumapasok yung intel report in the evening when we are about to sleep, talagang there was always a mention of both names. Yung magkapatid na Teves, governor, hindi ka tatantanan yan, kaya mag-iingat ka. Ganun. Kaya alam ko nung may video nga yung husband ko, nung papunta kaming Manila, mag-oath siya. Talagang he himself mentioned it because umaabot yung yung tapos namatay pa talaga si Ruel. Kaya sabi ko talagang hindi katanggap-tanggap na si Arnie lang ang kasuhan sa tingin ko. Kasi hindi siya kasama sa lahat. Tayo na mga kababayan, tama talaga itong si Mayor Janice Digamo, hindi katanggap-tanggap kung bakit hindi napasama itong si Pride Henry Teves sa mga kaso na naisampa na sa korte mga kababayan. Bakit itong si Arnie Teves lang? Kung labas na ng warrant of arrest, itong si Arnie Teves, itong si Pride Henry Teves, malaya pa rin itong mga kababayan. Ay wala pa rin katahimikan yung lalawigan ng Negros Oriental. Kasi nga sabi ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga taga Negros Oriental, sila Dodong Digis TV, sila Ma'am Joyce, marami mga kababayan sila Palpak TV, o sino-sino pa yung iba dyan na mga nagkukomento na itong si Pride Henry Teves nga ay napaka salbahe pa kay Arnie Teves mga kababayan. Mas salbahe pa daw kay Arnie Teves itong si Pride Henry Teves. Paano magkakaroon ng katahimikan? Baka mamaya mga kababayan, tatakbo itong congressman sa 3rd District. Ito yung makakalaban. Kung halimbawa, tatakbo si Mayor Janice Digamo, kakalabanin ni Pride Henry Teves, o kaya si Fritz Diaz, kakalabanin ni Pride Henry Teves. Baka manalo pa ito kasi maraming pira mga kababayan. Pero sana yung ating mga kababayan, huwag nyong tanggapin yung ibabayad na pira sa inyo. Tingnan nyo yung inyong kalagayan, yung kaligtasan diyan sa lalawigan ng Negros Oriental, lalong-lalo na nga diyan sa 3rd District mga kababayan. Sana nga masampahan na rin ito ng kaso itong si Pride Henry Teves mga kababayan. Dahil nakakatakot pag nandyan pa rin. Iwan ko lang sa ating mga kababayan diyan sa Negros Oriental kung ano nga masasabi nyo sa sinasabi na walang kaso itong si Pride Henry Teves sa ngayon mga kababayan. Yun ang bago ako magtatapos ay mag-shoutout muna ako.
Baka ano pa tayo, ma-high blood pa tayo nito. Yan ang shout out kay Giskel Bantoto. Shout out sa iyo, no? Giselle Bantoto, thank you Sir Ronde, God bless. Shout out sa iyo, Oy Scout Ranger, maraming salamat sa iyo, ha. Topacio, dapat madisbaryan ang gunggong na abogado na yan. Yan ang sabi ni Scout Ranger. Shout out rin kay Andres Buka. Sabi niya, pagsalitain nyo naman ang Attorney Tevez na si Attorney Pirasio. Attorney Pirasio. Shout out na rin kay saan ba yan, ha? Excuse me. Cecilio Cañete Kabagi. Shout out si Rundi, ang politiko nga mamamatay tao. Tika lang, ha, lumabas. Mamamatay tao, walay ayos sa publiko. Ayos, ha. Shout out kay Cecilio Cañete Kabigi. Yun, shout out rin kay Honesto Ortiga Jr. Dapat si Attorney Tupac ipakulong din, ha. Marvin, shout out, isama ang mga anak ni Tevez. Ayan, mga nagsasabi dito kasi pag iwan ko lang, bahala na yung korte, no, na magdesisyon dyan. Kay Maria Gracilia Villa, tago na yan palangga. Sino Narciso, good news. Can't wait to see them in jail. All the Tevez clan. Yun ang gusto talaga ng mga kababayan natin, na magsama-sama sila. Magiging isang sila sa loob, isang anong tawag nito mga kababayan? Isang silda lang, no? Yung magsama-sama yung magkakapatid at yung dalawang anak. Shout out na rin kay Eduardo Ibura, tapos na kayo ngayon, sama yan si Topacio, sama yan si Topacio. Shout out kay Geneva Hosico, dapat hayaan nyo ang yung husgado dyan. Di naman, basahin nato na. Di naman ako makatibis, ngunit napag-isip ko na kahit gaano pa man kasama ang ginawa, sakaling mapatunayan, hindi na kailangan idin pa pati dito sa social media, dahil tao lang yan. Nagkakamali din ang social media na makakapag-alsa ng galit ang mga tao para paano naman yung mga kamag-anak nila na di naman alam ang mga gawain, sakaling mapatunayan, magagalit ang mga tao at baka naman kamag-anak nila madamay, hayaan. Ano pag nadama yung kamag-anak na hindi naman kasama, no? Ito kaibigan, ito lang, kung pabayaan natin ito na hindi natin isisiwalat dito sa social media, naku, kawawa naman yung mga nabibiktima. Isipin naman natin yung mga nabibiktima. Huwag mo munang isipin yung kamag-anak ni Arnie Tevez. Isipin mo muna yung mga biktima bago ka maawa sa kanilang pamilya. Bakit sila? Naawa ba sila sa mga nabibiktima nila? Iniisip ba nila kung nakakapatay sila ng tao? Iniisip ba nila yung pamilya ng biktima? Iniisip ba nila nakakahiya ng kanilang pamilya? Nakakaawa yung kanilang pamilya? Di ba? Hindi nila iniisip yun. Yung iniisip nila na makakapatay lang sila ng tao na wala na sa gabal sa kanilang mga gustong gawin. Huwag kang maawa sa kanilang pamilya. Pero kung sabihin mo, mas nakakaawa kaysa mga nabibiktima yung kanilang pamilya, nagkakamali ka dyan na Geneva Hosico. Hindi naman natin pinakakialaman yung korte. Pinakikialaman lang natin dito, ibinabahagi lang natin sa ating mga kababayan yung mga ginagawa nitong pamilyang Tevez na ito, itong magkakapatid na ito. Hindi na dapat natin to kampihan at hindi dapat natin isipin yung kalagayan ng kanilang pamilya. Mas isipin natin yung kalagayan ng mga biktima. Maraming salamat din sa iyong komento, no? Shout out kay Roger Francisco, bakit si Arnie lang ang may wawarat? Siguro ito, no? Di ba kasama si Henry at dalawang anak ni Arnie ipapaaresto? Yun nga, bakit si Arnie Tevez lang yung lalabasan ng warrant of arrest? Bakit hindi kasama nga si Arnie? Hindi natin, si Fred Henry Tevez at saka dalawang anak. Hindi natin alam, mga kababayan, yung korte na yung nakakaalam dyan. At shout out na rin kay Isidro Sama na sa
Warancito Pasio, yun, dapat nga, isasama rin, sabi ng ating mga kababayan eh. Jonilia Amatorio, shout out Negros Oriental, yan si Attorney Clabano, taga Negros ba yan? Caroline Kawakami, shout out Gate Wilson, maraming salamat. Caroline Kawakami, shout out sa iyo. Maripi Salatan, lagi ako nakasubaybay sa mga video mo. Idol, maraming salamat sa iyo. Maripi Salatan. At shout out rin kay Junior Sorima. Sir, pwede bang ipalabas sa inyo yung mga maayos na lingkod bayan? Tika lang ha. Wag na sila kasi lalong masakit ang ulo ng taong bayan kapag sila parati ang topics. Yung matitino na lang na lingkod bayan, sir, ang dapat pag-usapan. Pero kailangan din natin itong ipaalam, no, sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nag-aabang talaga na magkaroon ng hustisya, yung pagkamatay ni dating Gobernador Roel Digamo. At hindi lang doon, no, mga kababayan, dahil sa napakadaming biktima nitong pamilyang TVs na ito. Yun na nga, no, mga kababayan, hanggang dito lang muna, ano, pasensya na, hindi ko nababasa yung ibang komento kasi medyo paos pa tayo sa ngayon, mga kababayan. Yun na nga, no, hanggang dito lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat yung lahat. God bless bawat isa sa atin.